Hello, madlang mga mare! Magbabalik na naman ang Mami Aino for today's video. Alis nga pala kami ni Daddy. Maghahanap kami ng project ni Ate Casey. Alam niyo naman tayo mga nanay, supportive pagdating sa mga anak natin. Kahapon pa sana kami maghahanap ni Daddy, kaso wala kaming mahanap. Then, totoo nga pala dyan mga mare. Wala nga talaga kami pambili ng materials para sa scrapbook na gagawin namin. Deadline na kasi bukas, kaya dali-dali na lang kami ni Daddy. Buti na lang, nadiskartihan agad. Diyos ko Lord, danas nyo na ba yan mga mami? Yung walang-wala talaga kayo at di kayo mapakali kung saan maghahanap. Buti na lang talaga mga mare, God will provide. Dito talaga natin masusubok kung gaano kabuti si Lord sa mga buhay natin, kaya tiwala talaga tayo sa Kanya, tiyak na magandang paroroonan natin. Wow! At yan na nga, for today's video, nakarating na rin ako sa kakadalal ko. Bagong bukas pala to, nung 18. Siya nag-start pero konti pa lang yung nag-open. At yan, papasok na nga ako sa mga oras na yan. Nagtanong nga pala ako sa gwardiya kung saan ang baggage area nila. Hindi ko pa kasi kabisadong pasikot-sikot dito kasi kabubukas lang nung 18 at ngayon nga lang ako nakapasok. At ito namang anak ko, sobrang cute talaga ni Janela ng mga oras na yan. Nakakatuwa naman talaga tong batang to. At yun na nga, nag-start na nga kami ni Daddy na maghanap ng gagamitin namin sa paggawa ng scrapbook ni Ate Casey. At nagtanong pa nga ako kung saan ang school supply nila. At may nakita pa nga akong sombrero, nakakasya talaga kay Tantan. Kaso wala lang talaga kaming pera. At alam niyo mga mare, ngumiti na lang talaga ako ng mga oras na yan. Kasi nakasimangot na naman si Daddy kasi hindi daw yan ang pinunta namin. Budget lang talaga kami for now. Hindi pa kasi tinawagan si Daddy sa inaplayan niya, kaya tiis-tiis muna mga person. Hanggang tingin na lang talaga ako dyan mga mare, kasi wala talaga sa budget. At nagtatalo pa nga kami kung anong bibilhin namin. Diyos ko Lord, wala talaga kaming ka-idea kung paano gagawin. Basta kinuha na lang talaga namin kung ano yung sinabi ni Ate Casey na ginamit daw ng mga kaklase niya. Grade 3 pa kasi si Ate Casey. Hindi din niya alam kung paano to gawin. At Diyos ko, na-stress na talaga ako ng mga oras na yan. Nung nag-aaral pa nga ako, hindi ako gumagawa ng ganyan. Kaya puro 75 na talaga yung grades ko pagdating sa art. Wala talaga akong kahilig-hilig. Aywan ko ba sa mama ko kung saan ako pinaglihi? Mahigit 1 oras na kami sa school supply. Hindi pa kami nakapili. Diyos ko, ito talaga yung pinakamahirap kung hindi mo alam ginagawa mo. Kasi hindi mo rin malalaman kung ano ang bibilhin mong materyales para sa gagawin mo. At nag-suggest na lang talaga ako kay Daddy kung ano na lang kukunin namin, kung ano yung pwede na lang para sa scrapbook. Kasi hindi talaga kami matatapos. Susunduin pa kasi namin si Tantan pagkatapos namin. Malapit na kasi ang oras, mag-out na si Tantan sa school. Iba pa naman ang panahon ngayon. Parang mahirap magtiwala sa mga tao kasi marami kasi kami naririnig na nangunguha daw ng bata, kaya hindi talaga kami mapakali ni Daddy. Kaya nadali-dali na lang kami ng mga oras na yan. At ito namang si Aling Maliit, napaka-cute naman ang bibing to. Gusto rin niyang mamili, pangiti-ngiti lang to kasi alam niyang gala na naman. Napakahilig talaga tong batang tong gumala, napaka-scrub sa daddy niya. At yun na nga, thank you Lord, natapos na rin kami sa pagpili ng gagamitin namin para sa scrapbook. At pagkatapos namin doon sa school supply, may nakita nga pala ako ang cute na mga ipit sa buhok. Bagay talaga to kay Ate Casey at Janela, kaso nga lang nakasimangot si Daddy at wala daw yan sa budget. Matipid kasi siya pagdating sa budget, yung hindi talaga kailangan, hindi niya binibili, lalo na pagluho mo lang, ayaw talaga niya. Tsaka na daw yan pag may trabaho na daw siya. At napag-isip-isip mo naman, tama rin naman, dapat pigil-pigil muna tayo mga mare, chais. Isa pala sa nagustuhan ko dito mga mare, talagang marami kang mapapipilian, tapos ang mumura pa ng mga bilihin, lalo na yung mga dress, shoes, sandals nila. Diyos ko, aywan ko na lang kung hindi ka makapabili. At yun na nga, galit na nga si Daddy ng mga oras na yan, kasi gusto na daw niyang umuwi. Kasi susunduin pa raw namin si Tanta ng mga oras na yan. Kaso sabi ko malayo pa yung oras, kaya may time pa tayong mamili. Sabi niya, wala ka namang pera. Sabi ko, okay lang yun, mamimili lang ako kahit walang pera. Libre namang mamili kahit walang pera, diba? Alam niyo ba mga mare, ng mga oras na yan, para talaga akong bata. Ng mga oras na yan, in-enjoy ko na lang kahit wala akong pera. Para iwas stress ba, ganun. At yan na nga, kung saan-saan na lang ako umabot, di na talaga mapintang mukha ni Daddy. Namimili lang yan, pero galit na yan.
Kana na. Ano din, no? At yun na nga, nagbayad na nga ako ng mga oras na yan. Pagkatapos ko nga bayaran yung mga binili namin, sabi ko kay daddy na pumunta muna kami sa taas. Sobrang galit na talaga siya ng mga oras na yan. Sabi ko sa kanya, minsan lang naman to akong gumala. At sobrang na-amaze talaga ako sa mga dress nila. Sobrang ang mumura. Sabi ko talaga sa sarili ko, pag magkapera ako, babalikan ko talaga to. Kasya kasi kay Ate Casey. Para pang simba ba ni Ate Casey? Ang ganda nito, pang simba. Sobrang hilig kasi ni Ate Casey ng mga ganyan. Sabi kasi niya, magpapabili siya sa akin. Pero wala pa talagang pera sa ngayon. Hindi pa kasi tinawagan si daddy sa trabaho niya. Kaya tiis-tiis muna mga person hanggang sa tingin lang muna kami. At yun na nga, pati yung mga pants nila, sobrang nagustuhan ko talaga. Sobrang ang gaganda. Ngayon pa talaga na wala talaga akong pera. Diyos ko Lord, pero okay lang. Taste-taste muna kami. Nakakaraos din tayo. Ayan, tingnan nyo, sobrang ganda. At hindi pa rin ako matapos. Inulit ko talaga ang paglilibot ko. Sobrang ang mura talaga ng mga bilihin nila dito. Pangmasa talaga price nila. May nakita pa akong sandal na sobrang cute. At sobrang bagay kay Janela. Kahit magalit si daddy, binili ko talaga. Dali lang. Mag-igo kita sa imo. Mag-igo ko mo sa iyo. Dali. Naigo ka sa iya pangit. Naigo ka. Balitan. Balitan natin sa iyo. Mami. Labaw mo. Ha? Labaw man ito mo. Sige lang. Hindi ko magawas. Oh. Hindi ka naan siya. Dito. 497 lang. Please. Yeah! Palito na ni Dada. Ayan, tuwang-tuwang person na nabili ang gusto. At pagkatapos noon, bumaba na rin kami. Kasi oras na para sunduin namin si Tantan. Palabas na kasi siya. At palabas na sana kami niyan mga mare. Buti na lang hindi makakalimutan si daddy. Ang payo ko muntik nang maiwan. Iniwan ko pala sa baggage area. Sa likuran kasi kami lumabas. Kaya yun, muntik nang makalimutan ang payong ko. Paglabas pala namin, sobrang init, kaya tinanong ko si daddy kung maglalakad ba kami o sasakay. At sabi naman niya, sasakay daw kami sa sobrang init. Sakay Kaya na lang. Sakay ta? Sakay ta. At yun na nga, nakasakay na kami. Malapit lang naman sa school nila Tantan, pero sa sobrang init, sumakay lang talaga kami. Kasi kawawa naman sa Janela pag maglalakad kami sa sobrang init. At yun, nakarating na nga kami. Nandito na kami sa school ni Tantan. Sobrang init talaga sa pagbaba namin. Kapit cute. Wow, wala ito na. Ayan, nakarating na nga kami sa school nila Tantan. Hintay-hintay muna kami saglit kasi nag-review kasi sila para sa exam nila sa Monday. At yun na nga, binilang ko nga yung perang natira sa akin. Sabi ko, parang hindi na kami aabot nito sa bahay. At yun na nga, sobrang init talaga ng panahon ngayon. Diyos ko, hintay-hintay muna tayo saglit.
habang hindi pa nakalabas si Tanta. Nga, fast forward nga tayo mga mare. Pag uwi nga namin ni Daddy sa bahay, scrapbook agad ni Ate Casey ang inatupag namin. Nag-search na lang kami sa YouTube kung paano gawin. Kasi pareho kasi kami ni Daddy walang idea sa ganyan. Naalala ko pa nung pinagawa kami ng teacher ko ng ganyan nung nag-aaral pa ako. Grade 6 yata yun. 75 yung grades ko. At sa awa ng Diyos, nakaraos din naman. Nakapasa rin naman ako kahit wala akong project noon. Kaya nga ako'y nagsisheshe. Dapat nakinig na lang ako sa teacher ko dati. Sana nai-apply ko sa mga anak ko ngayon kung ano yung mga pinagagagawa namin noon. Sana alam ko kung paano gumawa nito. Buti na lang si Daddy Brainy. Alam na alam talaga niya. Nag-DIY lang siya. Tapos nagtingin siya sa YouTube. Ayan, nakuha na niya agad. Buti na lang. Nandyan si Dada. Ayan, after 2 hours, natapos na rin namin sa wakas. Thank you, Lord. O siya, hanggang sa susunod na video ulit ha. Salamat sa panonood. Bye!